Balut! Balut! Ay, uy, mga nandiyan pala kayo. Pwede ba ako magtanong? Medyo naliligaw kasi ako eh. Sabi ng napagtanungan ko kanina, nandito raw ako sa bayan ng Hati-Hati at marami raw manananggal dito. Pero alam nyo, parang mababait naman sila. Pwede nga nila eh. Noong unang panahon daw dito sa bayan na ito, malayang naninirahan ng mga manananggal kasama ng mga tao. Bukod sa halos puro manananggal na lang daw ang nandito, nababalot na rin ng dilim ang lugar. Mga bata, nagtataka siguro kayo kung anong feeling makakita ng araw o madampian ng init ng sinag nito, no? Kwento sa akin ng lolo ko, si Lolo Gimo. Kilala niyo? Sabi niya sa akin, nararanasan pa raw nila yun nun. Siya si Alice, isa sa mga new generation ng manananggal dito sa bayan ng Hati-Hati. Kung makakakwentuhan niyo siya, malamang ikukwento niya rin si Lolo Gimo at kung paano ang mga tulad nilang manananggal ngayon ay hindi na nasisilayan ang liwanag ng araw. Ayan! Ayun! Ayan si Alice. Si Alice, siya yung napagtanong ako kanina. Naku, napakabait na tao. Batang manananggal. Ganito. Ako na lang magkukwento sa inyo yung mga sinabi sa akin kanina. Masaya raw ang mga manananggal noon dahil nasisilayan nila ang haring araw. Nakakaramdam sila ng masarap na init nito. Nakikita nila ang ganda ng paligid. At kasabay nito, nakakahalubilo at natutulungan nila ang mga taga-bayan ng Hati-Hati. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang sikat ng araw, nakapagbibigay ng lakas sa mataas na puno ng mana, na siyang nagbibigay ng enerhiya sa mga manananggal. Pero isang umaga, biglang nagdilim ang paligid. Anong ginagawa nyo? Di ba dapat tinatakot nyo ang mga tao? Bakit tinutulungan nyo sila? Nahihibang na ba kayo? Simula ngayon, hindi nyo na masisilayan ang araw o ang liwanag. Isinupa ni Haring Dilim ang mga manananggal, kaya naman nabubuhay na lang sila sa dilim hanggang sa present time. Ngayon, tuwing sisilip na ang araw, isa-isa nang naglalaho ang mga manananggal sa bayan ng Hati-Hati. Pasikat na naman ang araw. Goodbye na naman tayo dito niyan. Tila napupunta sila sa isang lugar na tanging dilim ang makikita at takot lang ang madarama. Pero Ate Alice, bakit hindi na lang tayo humingi ng tawad kay Haring Dilim? Oo nga, nanghihina na tayong mga manananggal dahil paubos na rin ang enerhiya ng puno ng mana. Ni wala rin kasing nagtangka ni isa nakausapin si Haring Dilim dahil itsura pa lang nito nakakatakot na. Kwento sa akin ni Lolo Gimo, hindi daw siya nakakaramdam ng takot. Kapag nakaramdam ng takot si Haring Dilim, doon lang masisira ang sumpa ng mga manananggal. Si Alice, kahit kalahati, buo ang tapang na hinarap si Haring Dilim. Hanggang isang gabi, pagbalik nila sa bayan ng Hati-Hati, Pangako sa inyo, masisilayan natin muli ang maliwanag na sinag ng araw. Haring Dilim! Pwede po ba kayo magpakita sa akin? Sino ang nagtangkang tawagin ng pangalan ko? Ako po, si Alice. Haring Dilim, hinahamon ko po kayo.
Kapag natakot ko kayo o naparamdam ko sa inyo ang takot, ipangako nyo na puputulin nyo ang sumpa sa aming mga manananggal para makabalik na kami sa liwanag. Naihibang ka na ba, manananggal? Ni minsan, hindi pa ako nakaramdam ng takot. Ako pa talaga ang hinamon mo? Pagbibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Kapag hindi ako natakot sa iyo, bago sumapit ang umaga, tatanggalan kita ng pakpak. Pumapayag ako, Haring Dilim! Alas 6 na ng umaga sisikat ang araw. May buong gabi si Alice para takutin si Haring Dilim. Magawa nga kayang matakot ni Alice si Haring Dilim? Habang nasa itaas, umisip ng paraan si Alice para matakot niya si Haring Dilim. Alam ko na! Haring Dilim, pwede po ba kayong pumikit? Ha? Bakit? Sige ba? Sige, dumilat na lang po kayo kapag sinabi ko. Sige. Pwede na po kayo dumilat, Haring Dilim. Bulaga! Ha? Ano pang ginagawa mo, manananggal? Paano? Di bale na lang po. Paano di siya natakot? Kapag ginugulat ko yung mga kaibigan ko, natatakot sila. Hindi man lang siya natinag. Dito siguro matatakot na siya. Haring Dilim! Para sa'yo to! Ano na naman yan, manananggal? Hindi mo ako matatakot ng apoy. Kahit magdamag pa tayo rito, hindi mo ako matatakot, manananggal. Kaya humanda ka na, dahil mawawala na ang pakpak mo. Ipis! Haring Dilim! May lumilipad na ipis! Ha? Ipis! Ipis nga! Ipis lang naman! Sino bang matatakot pa dyan? Alice, kaya mo yan! Mukhang hindi talaga tatalab ang mga plano ko. Paano na to? Naku, mag-isip ka, Alice, mag-isip ka. Hanggang may naalala si Alice na kwento ng lolo Gimo niya. Ayon sa mga kwento ng mga ninuno natin, hindi pa raw nakikita ni Haring Dilim ang sarili niya. Alam ko na! Naku Alice, ano na naman kayang plano mo? Lapit na mag-umaga. Sa himpapawid, naghanap si Alice ng malalaking dahon ng gabi. Natanaw din niyang malapit na ang bukang liwayway. Isa-isa na rin naglalaho ang mga kapwa niyang manananggal na sumusubaybay sa kanya. Sa ere, nahanap ni Alice ang dahon ng gabi na kailangan niya. Pinuno niya ang dahon ng gabi ng mga patak ng tubig. Saka dali-dali niyang dinala ito kay Haring Dilim. Haring Dilim! Pwede po ba kayong tumingin sa hawak ko? Ano na naman, manananggal? Isa-isa na kayong naglalaho. Dali na po, Haring Dilim. Sige na po.
itsura! Napapikit na rin si Alice sa pag-aakalang lumampas na siya sa tamang oras para gawin ang hamon kay Haring Dilim. Ate Alice, idilat mo mga mata mo! Alice! Nagawa mo! Natakot mo si Haring Dilim! Sa pagdilit ni Alice, hindi na dilim ang nakita niya kundi liwanag. Nagawa ko! Nagawa ko! Galing mo talaga, Alice. Natanggal mo ang sumpa. Ikaw ang manananggal ng sumpa. Dahil sa kabayanihang ipinamalas si Alice, muling nanumbalik ang lakas ng mga manananggal. Wala nang Haring Dilim na magdidikta sa kanila kung anong gagawin nila. Patuloy na pinaghatian ng mga tao at manananggal ang ganda at yaman ng kanilang bayan. Buo ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. At masaya silang naninirahan dito, buo man o kalahati. Mula araw hanggang gabi. Pow!